Morning mga kapatid. Again, isang pribilehiyo na sa umagang ito, no? Exactly 5 o'clock ng February 20 ay magbubulay-bulay tayo ng salita ng Panginoon. At good morning everyone. Charito sa atin hong host panel ngayon at sa bawat isa na nandito. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa, siyempre, kahit na puyat tayo kagabi, inabot na tayo ng past 11. We started 9:30 sa atin ng prayer intercession, mga kapatid. At natapos kami past 11. Ang ilan ay nakandoon, si Ate Sel. Ako almost 1 o'clock na nakatulog. Ganun kasi kapag hindi ko na nakuha ang tulog ko, ang hirap. Kaya naman nakinabang sa akin ang sala. Nakinabang sa akin ang lababo, yung mga naiwang hugasin doon, ay tayo ho ang nag-finish. So, purihin ng Diyos sa umagang ito. Again, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Tayo ay nasa series, mga kapatid, dito sa aklat po ng Epeso. Ang attempt natin talaga hanggang 13. Verse 1 to 13 ng chapter 1 kahapon. Kaya lang ay talagang hindi natin kaya natapusin. So hanggang verse 3 lang tayo kahapon. Okay, so bago tayo mag-umpisa sa atin hong pag-aaral ngayon, ay tayo muna ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Aming Diyos, salamat sa umagang ito. Kinikilala namin ang inyong presensya. Sinamahan kami sa buong magdamag ng pagtulog. At ngayon sa pag-aaral, itago mo ako, Panginoon, sa inyong likuran. Nais ko na ang salita na lalabas sa akin labi ay mga salita na inyong kakargahan ng pangunawa. Nang sa ganun na mga makikinig ay hindi po ang paliwanag ni Kuya Vic ang kanilang mapakinggan, kundi, Panginoon, ay direct message na galing po sa inyo. Kasangkapanin mo lamang ako. Gamitin mo, Panginoon, ako na bilang channel, vessels, Lord, ng inyong salita. Nagpapakumbaba ako sa inyong harapan at inaangkin na kami ay nilinis na sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Dahil dito ay kami ay inyong inaring matuwid, binanal, pinagpala, pinaburan, niligtas, pinatawad, at nangako kayo, Panginoon, na kami ay pinagaling na sa lahat ng aming mga karamdaman. Salamat, O Diyos, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at sa umagang ito tayo ay mag-umpisa na. Natapos tayo, mga kapatid, sa Epeso, verse 3 ng kapitulo 1 ng chapter 1. So samahan niyo ako, mga kapatid, sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Alam ho ninyo, napakayaman ng salita ng Diyos. Kung kaya ito talaga yung passion ko na himayin ang mga talata at ma-discover natin kung ano ba talaga ang nais na ipaunawa, no? Ang salita ng Diyos ay hindi nagpapahiwatig lamang ng isang bagay, kung hindi talaga nagpapahayag ng isang katotohanan na maaari nating tanggapin, akapin, at ipamuhay. Okay? So, umpisa tayo sa verse 3 kung saan tayo natapos, no po? Epeso chapter 1 verse 3. Ang gamit ko po ay ang Revised Tagalog Popular Version, no? RTPB version o 5 ng mabuting balita ito na limbag ng PCBS. Nag-download ako ng YouVersion na application, no, sa apps. So kasi dito ay iba't ibang translation ang maaari nyong i-click at dadaling kayo sa King James Version at sa iba pang translation at iba pang mga Tagalog
nasalin, no, ng Bible. Okay, so ang gamit ko ay Revised Tagalog Popular Version, Mabuting Balita. Verse 3, ang sabi ng salita ng Diyos, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Then diretso na natin sa verse 4. Bago palikhain ang sanglibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Diyan po sa aking profile pic, mga kapatid, kung inyo itong iso-zoom out o bubuksan yung unang page sa akin ng profile pic, ay 5 bagay na affirmation na ginawa ni Kristo. Tinapos na gawa ito ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay nagpapaalala sa atin. Nagpapaalala sa akin na may tinapos na gawa si Kristo sa krus ng Kalbaryo. I think ito yata ay yung ginawa tayong banal o matuwid ay number 4 o number 5. O kung di man ako tumama dyan, basta nandiyan dyan po yan sa 5 na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na tayo ay ginawang banal forever. Okay, so sa verse 3, konting review lang tayo, no? Ang huling item na atin nung tinalakay dito sa verse 3 ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa bawat mananampalataya ang bawat pagpapalang espiritual. Hindi sinabi na pagpapalain tayo ng Diyos. Pinagpala na tayo. At ang totoo ay naidagdag ko kahit kahapon, ang totoo, ang pagpapala hindi lang nag-umpisa nung tayo ay nanalig kay Kristo, no? Kung anong date yan o nakilala natin siya, ang pagpapalang espiritual ay nag-umpisa kahit doon pa lamang sa pagkakasala ni Eva at Adan. Kasi nga ang ating minanang turo ay sumpa di umano yung pagkakasala, kaya ang lahat ng tao ay sinumpa at pinarusahan, no? Hindi, kasi ang kautusan ibinigay sa panahon ni Moses. Pangalawa, kung sa panahon ni Eva at Adan at sinumpa, ay talagang ang mindset natin ay sa tuwing tayo nagkakasala ay talagang pinapalo at pinaparusahan, pero hindi. Nakita natin na hinahanap ng Diyos ang tao sa kanyang pagkakasala. Sa ilalim ng kautusan, kapatid, kapag ang tao ay nagkasala, talagang naninikluhod sa Panginoon, humingi ng tawad, Lord, patawarin mo ko. Ang tao ang humahanap sa Diyos kasi kailangan ng tao ng pagpapala, proteksyon at pag-iingat, kasi nga kapag nagkasala, parusa. So yan ang mindset natin, mga kapatid. Akala natin ay magmula ng nagkasala si Eva at Adan, nabubuhay na tayo sa sumpa o sa parusa. Mali po yun. Turo po ng tao yan, kasi kailangan nating i-verify sa Bible. May sumpa nga, pero ang sumpa kanino? Sa ahas at saka sa lupa, yung pagbubungkal. Okay? So naipaliwanag na ho natin yan. So ang pagpapalang espiritual na ito ay na kay Kristo, in Christ, no? Bawat pagpapalang espiritual ay napasa atin na sa pamamagitan ni Kristo. Okay, natanggap lamang natin ang mga pagpapalang espiritual dahil tayo'y na kay Kristo. Kung wala tayo sa Kanya, walang may pagpapala, kaya lang hindi yung pagpapala na kay Kristo. May under grace pa rin tayo, kaya lang sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, napasa atin ang buhay na sa Kanya, sa ilalim ng Kanyang kapamahalaan. Okay, sabi natin, bagamat ipinagkaloob na ng Diyos sa pagpapalang yon, kailangan pa rin nating abutin, no, ang mga ito, at naaabot natin ang pagpapalang yun
sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan nating gamitin ang ating pananampalataya upang maging totoo ang mga pagpapalang yon sa ating sariling buhay. So meaning, kinakailangan nating i-activate ang ating faith, gamitin ang faith. Dahil kapag mag-aantay lang tayo at magiging passive, wala tayong tatanggapin. Di po ba, ang isang halimbawa dyan ay madalas natatanggap natin kung ano lang yung ating inabot o kung ano lang yung ating kiniklaim. Halimbawa, marami mga tao ay ang kanilang abot ng kanilang pangunawa tungkol sa katiyakan ng kaligtasan, ligtas lang sila hanggang doon sa panahon na sila ay mabuti, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero kapag dumating doon sa panahon na parang out of nowhere sila, may mga problema, may mga suliranin, may namatayan, o kaya naman sila ay nagkasala na para bang hirap magtagumpay sa kasalanan, ang feeling nila parang malayo ang Diyos at nawala ang kanilang kaligtasan. Yun nga ang mangyayari sa kanila. Nabubuhay sila sa kawalan, di po ba? Pero kapag ang isang tao, alam niya na ang kanyang kaligtasan ay sure, may security, may eternal destination ng kanyang kaligtasan, so sinasabi niya, whatever may happens, I know that I am saved. So, i-honor ng Panginoon yan, kapatid. Hindi ba napunan ninyo na kapag bakit yata puro sumpa at kamalasan ang nangyayari sa buhay ko? Kasi yun ang pinaniwalaan mo, di po ba? Pero kung ang buhay mahirap talaga, kasi nga sinumpa ng Diyos ang lupa, meaning ang paghahanap ng tao ng trabaho ay talagang mahirap, very tenacious. Magpapawis ka. Pero kung ang paniniwala mo, Lord, salamat kasi kahit ang hirap ng buhay, isang kahig, isang tuka, pero hindi mo kami pinabayaan. O, di ba? Hindi ka magmumukmuk, hindi ka magngunguy-nguy. Bakit? Kasi alam mong nandun ang Diyos, kasama mo siya. So mga kapatid, natapos tayo sa 5 basic na pagpapalang espiritual na ating tinanggap. Una, Efeso chapter 1 verse 4. Itinalaga sa pagkupkup, o hinirang niya tayo. Okay? Hinirang niya tayo o itinalaga niya tayo sa pagkupkup. We are adopted into the body of Christ o into the family of God bilang adopted child of God. Okay, hinirang. Efeso chapter 1 verse 4. Pangalawa, ay ibinigay niya sa atin ang kanyang biyaya ng sagana. Efeso chapter 1 verse 6. Okay? Kapatid, pangalawang beses ko nang inulit ito, dapat na isulat po ninyo ito. Kaya nga, ang atin hong paniniwala sa Efeso chapter 1 verse 6, ibinigay ng Diyos ng sagana. Take note, sagana, masagana, nananagana pa ang kanyang biyaya. Kaya nga, sabi natin, pag atin hong inusisa at pinag-aralan pa ang salitang biyaya o grace, sa Ephesians chapter 1, verse number 6, sa Greek word, ang ibig sabihin niyan, blessed o highly favored. Kaya nga po sa homepage ng aking popo ay nakalagay doon, highly favored. Hindi lamang pabor na pabor, 2 thumbs up, 1 thumbs up, kundi 2 thumbs up, di po ba? Pinaburan ng Diyos. At idinagdag pa ho natin dyan, kaugnay ng pabor ng Panginoon, dyan sa aking profile pic, first profile pic, una, highly, pangatlo yata, pangapat, yung highly favored, number 1, we are saved forever. We are forgiven forever. Kasi hamak mo kapatid kapag ikaw nagkasala at kinakailangan mong ipanganak na muli, ilang beses kang tatanggap para maipanganak na muli, di ba? Kasi for sure, habang tayo ay nabubuhay, talagang nagkakamali tayo, hindi tayo perpekto.
perpekto lang tayo sa harapan ng Diyos because of Christ, no? Tayo ay banal, inaring matuwid sa harapan ni Kristo. Di po ba? So, again, we are forgiven forever, we are holy, we are forever healed. Kaya nga kapatid, kapag may mga karamdaman ho tayo, kahit totoo na ako tulad ko, naoperahan talaga ako, yes, talagang may sakit, pero hindi ko to itinuturing kapatid na pagsubok. Kasi, ang mananampalataya ay talagang dumadaan sa kahirapan. Very challenging ang pagiging believer in Christ. Kaya nga, dapat nating sampalatayanan na anumang kaganapan sa ating buhay, dadaan tayo sa iba't ibang mga hirap at hilahil. Okay, tanggapin na natin na pagsubok, pero gusto ko sabihin sa inyo, talaga dadaanan natin yan kasi yung physical nating katawan nasisira. Diba? Nagde-deteriorate ang ating katawan. Hindi naman tayo lumalakas, tumitibay, bumabata habang nagkakaedad. No. Lalambot ang tuhod. No? Ang mga buto natin ay magkrak-krak. So, I don't see it as a pagsubok. Talagang dadaanan natin ang mga difficulties na to in life kasi nga, ang katawan natin ay nabubulok. Bakit pa tayo susubukin kung talagang naturally, scientifically, based on science, talaga ang katawan natin ay nasisira. Di po ba? So dapat ang hingin natin sa Panginoon, Lord, sustain mo ako, patatagin mo ako, palakasin mo ako. Okay, so number 3, ipinakilala ng Diyos sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Okay, Efeso 1 verse 9. Basahin nga natin mga kapatid. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Kapatid, intindihin natin ito. May misteryo sa kalooban ng Panginoon o sa kalooban ng Diyos, no? Ipaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. So anong ibig kong sabihin nito? In Christ ay maraming mga depositong hiwaga o misteryo o katotohanan, yun lang pong ibig sabihin nun, na dapat nating ma-discover. Kasi akala ng mga mananampalataya, when you were in Christ, ganun na lang, no? Bible study, prayer, worship. Alam nyo, ang isa sa mga namis sa loob ng simbahan ay yung you can be a vessel for soul winning. Yan yung hiwaga, yun yung undiscovered potential ng isang mananampalataya para siya ay makapag-produce ng another disciple. Kasi akala natin, church goer lang tayo, umaattend ng church, nagpa-prayer meeting, di po ba? Nagdi-discipleship. So nasaan ang hiwaga doon? Kahit na ho, sabihin na natin, hindi ka napasok sa isang born-again church o hindi ka nakakilala sa Panginoon, maging active ka lang sa iyong kinagis ng relihiyon. Baka mas aktibo ka pa sa relihiyon na kinagisnan mo, di po ba? So, nasaan yung extraordinary thing doon na kaya nating ma-discover na hiwaga ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Di po ba? So, tandaan natin, no? Hindi ko lang, naalala ko lang, na ang mga tao ng Diyos is a peculiar people. Kaiba, peculiar. Ibig sabihin, you are a distinct person as a child of God. Mga kapatid, napakinggan nyo to, you are a distinct person. Ngayon, kailangan lang ma-discover natin ang hiwaga ng Diyos in Christ. So, pag-aralan natin si Kristo. So, pangatlo yan, no? Pang-apat, narinig natin ang salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. Kaya kapatid, napakahalaga tayo bilang mga mananampalataya, talagang narinig natin ang gospel. Okay, pag pinag-usapan natin ang gospel, mayroong false gospel, kapatid.
Kung may false gospel, ibig sabihin nun, posible na kapag hindi ang ebanghelyo ni Kristo, yung false gospel, halos kawangki, kahalintulad. Parang walang pinagkaiba sa nadinig na natin o pinapractice na natin. Pero hindi natin alam, perverted pala. So kinakailangan ma-identify natin alin ba yung false gospel sa pure o full gospel o sa pure grace o sa full grace. Kasi tandaan natin may biyaya ang Diyos. Pero ang biyaya ng Diyos ay katulad ba nung ating naunawaan na o kinagawian na? Kaya maraming natatakot na pag-aralan, mga kapatid, ang full grace o ang gospel of grace na tinuturo ni Kristo at sa pamamagitan ng mga teaching ni Apostol Pablo, kasi nga ay wala namang pinagkaiba. Di po ba? So meron, kapatid. Halimbawa na lang, no, pagka pinag-usapan natin ang tungkol sa full grace o sa 100% grace, dapat maintindihan ng tao ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na ang nakararaan. Marami mga pastor, marami mga tao, tinuturo din naman yun eh. Pero what is in store in Christ? Diba? O kaya lang nakakalungkot kasi yung life application ay mukhang nalihis tayo. Bakit ko nasabi yan? Kasi marami mga mananampalataya, oo, kay Kristo meron tayong kaligtasan. Pero dapat matapos tayong maligtas, ay kinakailangan tayong gumawa ng mabuti bilang karagdagan sa kaligtasan na ating tinanggap. So ang sinasabi natin, wala tayong dapat idagdag sa kaligtasan na anuman na mabubuting bagay o batay sa ating performances, kundi ang kaligtasan is a pure gift. Pero nabuhay tayo kahit sa dating relihiyon at sa ibang pananampalataya na ang kaligtasan para matamo ng tao, kinakailangan meron kang ambag, ano yan, mabubuting gawa o performances. That is perverted gospel. Ibig sabihin, lisya. Kasi wala kang dapat idagdag sa kaligtasan. Ang mabubuting gawa, ang kanyang role, matapos tayong maligtas, patunayan mo, ipakita mo. Kaya, ang tunay na naligtas, ang pananampalataya ay gumagawa talaga. Mamaya tatalakayan natin yan sa ating training, mga kapatid. Nandun na ho tayo. Okay, so yan yung pang-apat, no? Tinanggap natin ang katotohanan, ang ebanghelyo ni Kristo. Okay, pang-5, itinatak sa atin ang Espiritu Santo. Ephesians chapter 1, verse 13, na siyang katibayan ng ating mana. Amen? Katibayan ng tayo ay na kay Kristo na. So mga kapatid, nakita ho ninyo, napakahalaga kasi na matutunan natin ito bilang mga mananampalataya na ang ating kaugnayan sa Diyos ay hindi katang-isip o bunga ng gusto lamang nating katuruan. Kundi ito talaga yung katuruan na dapat nating akapin, tanggapin na pinapahayag ng Bible. Okay? So mga ito ang ating mga spiritual na pagpapala sa kalangitan na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. O ngayon, dito pa lang tayo mag-uumpisa sa ating continuation ng pag-aaral sa verse 4. O kapatid, di po ba? Napakayaman ng salita ng Diyos na kung talagang ating wawariin ay kulang ang oras na tinatalaga ng mga tao sa pag-aaral. Kaya kahit sa personal study mo pa lang, mga kapatid, and when you share it to others, you don't need to get devotional materials, kung sinong author. Kasi you yourself is an author na
nagbigay sa iyo ang Panginoon ng inspirasyon para ibahagi po ninyo ito. Kaya nakakalungkot na marami mga mananampalataya, and I've been there before, no? Umaasa ako sa mga devotional materials, preaching outline, para ibahagi ito. Minsan pa nga ligaw tayo kasi yung mga verses na nandoon ay hindi akma sa thought pattern ng author, o kaya naman akma sa thought pattern ng author. Kaya lang ang problema, ipinapaliwanag natin yung idea ng author. Di po ba? Pero kung mula sa Bible, gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, hindi tayo maliligaw. Okay, verse 4. Ang sabi ng salita, bago palikhain ng sanglibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal, walang kapintasan sa harap niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Wow! Mga kapatid, dito pa lang po sa verse 4, baka magtagal na tayo, hindi tayo makaalis kung talagang uusisain nating maigi ang yaman ng talatang ito na gustong ipaunawa, no, sa atin ng ating Panginoon. Most likely, dito magtatagal po tayo. Okay, binabanggit dito sa verse number 4 na hinirang tayo ng Diyos bago pa nilalang ang sanglibutan. So akala natin during 33 AD o nung si Kristo ay napako sa krus, 2,000 taon na ang nakararaan, mga kapatid, ay pinili na tayo ng Diyos. Hindi. Ang Bible mismo ang nagsasabi sa atin na even before the creation of the world, inisip na tayo ng Diyos, hinirang na tayo ng Diyos. So pakaisipin natin to, mga kapatid. Wala pa noon ang daigdig. Ang Diyos lamang ang naroroon. Ang Diyos sa kanyang kawalang hanggang kaalaman at karunungan, at sa kanyang walang hanggang balak, no? Ayon sa kanyang pleasure at kalooban, sa verse 5, tayo'y kanyang pinili na upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Binasa ko yan, mga kapatid, sa verse 5. Wow, mukhang makakapag-move on tayo. So 4 and 5, yung ating matatalakay. Imagine, at kapatid, kasama sa balak ng Diyos, ikaw, ako, ang sanglibutan, ang daigdig, ang pagkahirang sa atin na sumampalataya kay Kristo. So, ayon sa Ephesians chapter 1 verse 5, itinalaga niya tayo kanyang maging mga anak. Anong ibig sabihin nito na itinalaga o hinanda na tayo ang ating pagkapili, ang pagkakahirang? So ito ho'y mahalagang katotohanan na nung una pa man, bago pa ang lahat ng mga pangyayari sa daigdig, lilangin ng Panginoon Yahweh ang tao, hinirang na tayo ng Diyos. Kung minsan iniisip natin, no, tayo ang pumili sa Diyos, tayo ang naghanap sa Diyos, hindi. Tandaan natin, nung si Eva at Adan nagkasala, nagtago. Sino ang naghanap? Ang Diyos. Di po ba? Hinanap ng Diyos ang tao at nagpapatuloy ito hanggang ngayon, kapatid, kasi wala talaga naghahanap sa tao, sa Diyos. Mabuti na lang nung daanan tayo ng biyaya ng Panginoon at na-realize natin na talagang mahal tayo ng Panginoon at naghanda na siya. Anak, may tubig na mainit nasa thermos. Nakuha mo na? Naligo ka na? Ay, hindi ko alam, sorry. Amen. Wow, di ba? Iniisip natin na tayo ang pumili. Kasi di ba may mga testimony tayo, mga kapatid? Purihin ang Panginoon, salamat na lang, nakilala ko ang Panginoon. What? Hindi mo kilala ang Diyos. Salamat na lang, natagpuan ko ang Panginoon. What? Hindi mo kayang matagpuan ang Diyos. Natagpuan ka ng Diyos. Hinanap ka ng Diyos. So,
Parang napaka-ungrateful natin na, wow, ang galing ko, nakita ko ang Panginoon. Nalaman ko ang tungkol sa pagliligtas ng Panginoon. No. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo sa pamamagitan ng pangangaral, ng kamag-anak o kapatid, ng simbahan. Di po ba? At dahil dyan, niloob ng Panginoon na piliin mo din siya. So, pinili ka ng Panginoon at nagdesisyon ka na piliin siya. Yan po ang ibig sabihin. Una, siya ang pumili sa atin at dahil lamang dito kaya tayo bumaling sa Kanya at nagpasyang tanggapin o piliin siya. So, ang bahagi ng tao mga kapatid sa pagkakahirang, sa pagkupkop, sa balak ng Diyos ng pagpili sa tao, in return, kapatid, ginamit natin yung ating kakayahan na magpasya na piliin ang Panginoon. Kaya nga 'di ba sa John chapter 3 verse 18, hindi na hinatulan ang sumampalataya. Ibig sabihin ang manalig kay Kristo. Subalit kaparusahan ang naghihintay sa mga taong ayaw sumampalataya kay Kristo. Amen. Kapatid, alam ninyo si Kristo, kapag babaybayin natin ang kanyang mga turo at pag-aaral, kanino sa galit? Hindi sa kasalanan. Dapat malinaw sa atin yan. Bagamat sinasabi niya at sinesermonan lagi ang mga Pariseo na kayo brood of vipers, no? Para kayo mga libingan, ang ganda sa labas pero sa loob ninyo kabulukan. Pero sinong kausap niya doon? Hindi mga hintil, hindi tayo. Mga Hudyo, kalahi niyang Hudyo. Bakit? Kasi antitigas ng ulo ng Hudyo. Pangalawa, Pilipino. Biro lang. Yes, matigas din ang ulo natin, pero ang Diyos hindi nagagalit sa katigasan ng ating ulo, kapatid. Kasi akala natin, ang Diyos laging galit kapag nakagagawa ng kasalanan. Alam nyo ba kung saan galit ang Panginoon? Tatalakayin natin yan. Hindi sa kasalanan mo. Hindi. Kasi kung ang Diyos galit sa kasalanan mo, kapatid, wala ka na dito. 6 feet below the ground ka na. Tinanggap na natin ang parusa. Ang problema kasi sa atin bilang mga mananampalataya, lagi tayo nagbabantay. Naku, kapag nagkamali ako, parusa. Tapos lagi nating pinaniniwalaan, dinidisiplina ako ng Panginoon. Ha? Sino ka para disiplinahin? Para disiplinahin ka ng Panginoon, dapat katulad ka ni Job. Well, anyway, talaga namang dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. Pero kung nakapokus ho tayo doon lagi na dinidisiplina tayo, aba, sa tuwing nagkakasala at may disiplina ang Diyos, aba buong buhay natin kapatid, dapat tayo tumanggap ng disiplina ng Diyos. Kasi walang saglit, walang moment, buwan, linggo, oras, minuto, segundo na tayo ay nagkakamali. Hamak mo kapatid, magalit ka lang at pagkatapos ang paniniwala natin, disiplina ng Diyos, aba, halos segundo, minuto, dinidisiplina ka ng Panginoon. Kapatid, hindi galit ang Diyos sa kasalanan na nakukumit ho natin. Bagamat ayaw ng Diyos na tayo ay magkasala. Pero alam ba ninyo, madidiscover natin kung saan galit ang Diyos? By unbelieving. Kapag hindi ka naniwala, kapag hindi ka nanampalataya, kapag hindi ka nagalit, ang dami mga talata na gusto kong ipakita sa inyo mga kapatid. Doon galit ang Diyos by being unbelieving sa ginawa ni Kristo doon sa Kalbaryo. Kaya si Kristo galit na galit sa mga Pariseo. Galit na galit sa mga kapwa niya Hudyo na matitigas ang ulo. Kaya kapatid, dahil ang Diyos ang pumili sa atin, hinirang niya tayo, wala tayong dahilan upang magmataas sa pagkahirang ng Diyos sa atin. Wala tayong ginawa upang marapatin tayo ng Diyos. Bakit? Kasi sa talata na atin hong binasa, hindi pa tayo ipinapanganak noon. Hindi pa tayo miyembro ng kanyang simbahan o ng kanyang pamilya.
Pero dahil lamang sa kanyang sariling pleasure, kaluguran at kalooban, Ephesians chapter 1 verse 5, pinili ka na upang maging anak niya in Christ, no? Sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Wow! Na-discover talaga natin ngayong umaga ang hiwaga ng pagkakahirang sa atin. Kung gayon mga kapatid, 35 minutes na ako nagsasalita kasi recorded ang message. I hope nag-enjoy kayo, nakikinabang sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, no, sabi natin dahil lamang sa kanyang sariling kaluguran at kalooban, Ephesians 1:5. Kaya tayo na italagang maging mga anak niya. Kung gayon mga kapatid, ang totoo tayo'y may utang sa Diyos. Bakit natin nasabi na tayo'y may utang sa Diyos? Pakinggan nyo to mga kapatid, importante to. Pakinggan po ninyo ito, importante to. Sa mga tuwid, kung tayo ay may utang sa Diyos, kung ipinamumukha ng mga pastor, ipinamumukha ng mga devotional leaders o maging natin na wow, active ka sa prayer meeting, active ka sa Bible study, nagkakawang gawa ka, nagtatites ka, nagbo-voluntarily giving ka. Kapatid, can you say that you are deserving of His blessing? Kapatid, abunado ka pa. Bakit? Kasi may utang tayo sa Diyos. Does it make sense? Gets nyo? Kasi minsan parang naipapamukha natin sa Diyos o sa kanino man, kaya binless yan ng Panginoon kasi very active yan sa church. Nagmi-mission yan, may bagong bahay. Kasi ang tithes niyan, more than 10%. O kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, pag sinusunod po ninyo ang tithes, dapat hindi po pwedeng kulang, hindi po pwedeng labis. Kasi tithes nga, 10%. Pag labis ka, akala natin bilang mga mananampalataya, wow, 90% binibigay. Kapatid, nagkasala ka din dyan. Kasi ang sabi, 10% lang eh. Kasi yan ang gusto mong sundin eh, tithes. Pero as a new Christian, sa under new grace, ito, madidiscover ninyo mga kapatid, no, ang view ko. Hindi tithes. Voluntarily giving. Kapatid, pakinggan niyo ito ha, baka ipagkamali ninyo. I'm not against tithes. Tithes is in the Old Testament. Even during Christ here on earth. So issue yan na dapat din natin pag-usapan. Pero it doesn't matter kapatid. Kung tinatanggap mo tithes lang talaga ang kailangan mong giving, pagkatapos yung voluntarily, kung magkano lang, it doesn't matter, okay lang yan. Kasi ibig sabihin nito, we are living under the law pa. Pero alam mo niyo mga kapatid, kung talagang ating susuriing maigi, if we are living under grace, you can give more than your tithes. Amen? You can give more than your tithes. Kasi ibig sabihin, kung voluntarily giving, aba kapatid, lalagpas ka pa sa hinihingi ng kautusan. Hindi ang mga mananampalataya kasi ngayon ang ginagamit yung Old Testament pattern of giving tithes. Yan totoo, malungkot, hindi naman nila naibibigay talaga yung tithes per se. Tapos yung adherence natin, tithes. Kasi alam niyo kung ibibigay talaga natin, tawag dito, faithfully, o kaya kung talagang ibibigay ho natin ang tithes natin, conservatively, yan ang tamang term. Kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, no offense meant sa church, sa pastor, sa management ng church about finances. Bakit ang dami pang offering? May first fruit. Hindi ko na mabanggit ang iba, sa dami, di ba? Voluntary giving, extra offering. What does it mean? Does it mean nagkamali ang Diyos? True, sabi ni Ate Rose. Does it mean mali ang Diyos sa pagpapasunod na ibigay mo ang 10%? Di ba?
Kasi ang daming first fruit, yung unang sweldo, ang dami niyan, mga kapatid. Hindi na tayo mangmang tungkol diyan, ang dami. Kasi ang totoo, we cannot follow whatever rules under the law. Kasi ang tithes is under the law. At kung yun ang sinusunod natin, and we are really faithful to the law, kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na sapat at bumubuhos ang pagpapala ng Panginoon. Pero kasi mga kapatid, ang adherence o ang sinusulong ko na teaching under grace ay yung voluntarily giving. You can give. Kasi ganito mga kapatid, minsan kasi, sabi ko sa inyo kapatid, pagka tayo ay nangangaral at ang salita ng Diyos at yung life application ng ating pag-uusapan, alam nyo ba, sa Bulacan, may kapatid ako doon, hahangaan po ninyo, na talagang very faithful siya sa kanyang tithes, whatever income na dumating sa kanya, lagi niyang patotoo sa bawat testimony, sa mga Bible study, sharing, kababaihan, etc. Naglalakad pa yan kapatid, dahil binigyan siya ng kanyang anak ng pera, pero panglakad lang. Pero kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, buo ang kanyang tithes. Buo ang kanyang tithes. Diba? Binigyan siya ng 100 o 500, 50, so whatever, 10%. Pero naglakad. Sasabihin mo, Lord, grabe naman tong faith na itong taong ito. Diba? Kasi naglakad. Dahil sayang ang pamasahe, maglalakad din yan pa uwi. Minsan, inihahatid ko yan ng tricycle. Talagang pwede mong isipin, pwede mong lagyan ng bantayog. Kapatid, ng monumento. Well, anong point ko? Bakit ko binanggit? Kapatid, isipin mo na lang, di po ba? Masasakripisyo yung gatas ng iyong anak. Magte-testimony siya. Kahit po walang gatas yung aking anak, maibigay ko lang to sa Panginoon. Hindi ba religiosity yun? Di ba? Yung kanyang apo walang gatas, walang pagkain mamaya, just to give your tithes to the Lord. Di ba parang weird? Sa atin, sa iba, that's faith. Pero to me, that's fake. Kasi, ang Diyos ba gusto niya na tanggapin ang ikapo mo pagkatapos wala kang makain sa bahay mo? Naglakad ka, walang gatas yung anak mo? O yung apo mo, di ba? Ganun ba ang Diyos? Na yung para na lang sa pamilya mo, sa anak mo, sa apo mo, hindi po pwede yan, akin yan. Di ba? Hindi ganun ang Diyos. Wow, anyway, sidetrack tayo, pero part yan. Okay, so may paniniwala kasi ang ibang relihiyon na ganun ang Diyos, kapatid. So, pinili tayo ng Panginoon bago pa likhain ang daigdig, kapatid. Bago pa nilalang sa sinukob, itinalaga na talaga tayo ng iisang tunay na Diyos sa harapan niya. So again, kapatid, napakabait ng Panginoon. Last verse sa ating devotional ngayon sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Sinabi ni Pablo na ang Diyos ay nagnanais na maligtas ang lahat ng tao. Kasi kung pinili niya tayo, baka isipin natin merong pinili para mapahamak, mali. Napapahamak sila kasi hindi nila pinili ang Diyos. Hindi sila sumampalataya, hindi sila nanalig sa Diyos. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, sinabi ni Pablo na ang Diyos ay nagnanais na maligtas ang lahat ng tao. Ngunit sa mga talatang ito na hindi binabanggit na nangangahulugan ito na otomatikong maliligtas ang lahat. Mahalagang tandaan natin dito mga kapatid na bawat taong nananampalataya kay Kristo pinili ng Diyos.
Bakit? Kita ng Panginoon sa kanyang kawalang hanggang kaalaman, karunungan. Paglipas ng mga panahon, nagpasya ka na piliin ang Diyos. Mga kapatid, nawa ang kanyang mga salita na ating napakinggan ay talagang nagkaroon sa atin ng impact ngayon. At makita natin ang kabutihan, ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Dito natin mga kapatid pansamantalang tatapusin ang atin hong devotional. At I hope kayo ay natuto mga kapatid, nag-enjoy kayo na makinig ng Word of God. Bagamat tayo'y umabot ako sa pagsasalita ko ng 45 minutes. At I'm praying na nakinabang tayo sa salita ng Panginoon. Marami pa tayong gustong sabihin kaya lang limited time tayo at marami pa namang araw na tayo ay maaring gamitin ng Panginoon. Mamayang hapon ay samahan niyo ako sa pag-aaral pa. Purihin ng Panginoon. Ate Len, the mic is yours. Amen. Yan, maraming salamat po sa